yung mga sa YouTube channel, yung mga nanood sa YouTube channel, Luzon, Visayas, sa Mindanao, maging sa ibang bansa ay napapanood din po tayo sa ating mga kapatiran po doon sa ibang bansa ay minimulkan po natin din sila na patuloy na sila ay maging kabahagi ng ating pong mga gawain. Kaya, so yan, so sa oras po ito, ang ating pong pag-aaralan ay handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Yan, ang ating pong pagkain spiritual ay patungkol po sa patuloy po na tinatawag na born again Christian. No? So para maintindihan po natin at maunawaan kung gaano po ba kahalaga yung pagiging born again po natin. No? Kung bakit kailangan natin ipagmalaki na ikaw at ako ay born again. Dahil ito lamang ang sinasabi ng ating Panginoon Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Hanggat hindi ka po nabuborn again, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Ang tanong, kaya paano ba tayo maborn again? Ang sabi sa banal na kasulatan, ang lahat ng kipag-isa kay Kristo, isa ng bago, mula lang, wala ng dating pagkatao, siya ay bago na. Paano ka nakipag-isa? Nakipag-isa ka sa kamatayan ng Kristo. No? Nakipag-isa ka sa kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng ano? Nung ikaw ay mabautismuhan sa pangalan ng Kristo. Sapagkat ang lahat na nabautismuhan kay Kristo ay naging kabahagi sa kamatayan ni Kristo. Kung paano siya namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu, lahat din naman na nakipag-isa sa kamatayan ni Kristo ay muling mabuhay ang kanyang Espiritu. So doon nagsisimula ang iyong buhay spiritual. Nung ikaw ay makipag-isa sa kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo, kaya ang tawag sa iyo ay born again. Bakit born again? Kasi dati buhayan ang iyong espiritu. Namatay lang yan nung magkasala si Adan at si Eva. Kung hindi po tayo nagkasala sa Diyos, kung hindi sana nagkasala si Adan at si Eva sa Diyos, wala po tayong kamatayan. Hindi po tayo mangangamba sa kamatayan kung hindi sana nagkasala si Adan at si Eva. So dahil nagkasala si Adan at si Eva, doon dumating sa buhay ng tao ang kamatayan. Dahil ay sinumpa sila ng Diyos. Sabi niya, yamang ikaw ay nanggaling sa lupa, sa iyong mga nagawang kasalanan ay babalik ka rin sa lupa. At ang ating espiritu ay ito'y babalik sa Diyos. Dahil ang espiritu, ito po yung walang kamatayan. Ito po yung lifetime. Hanggat nasa atin ang espiritu na nagbibigay buhay sa ating body and soul, hindi po tayo mamamatay. No? Kaya sa buhay po natin ay napakahalaga yung pagiging born again. So, ang pagiging born again, ito po ay ang kapanganakan ay lumilika ng pagkawangis ng Diyos. Dahil tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. No? At nawala lamang ito yung wangis ng Diyos nung tayo nga po ay nagkasala. At ito ay gusto ibalik sa atin ng Panginoon, yung ating kawangis na katulad ng ating Diyos, yung tinatawag na kung paano ang Diyos ay may buhay na walang hanggan, ganon din naman tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon sa Ephesians chapter 4 verse 2, verse 20 hanggang 29, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang sinasabi ng Biblia. Sabi niya, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikha kalarawan ng Diyos. Okay. Sis, pwede bang mamaya yan? Mamaya ka nang manood na pagkatapos ng ating gawain para focus ka muna sa atin. No? Kasi kailang kahit hanggang bangka pa tayo ay
dapat nakafocus tayo sa salita ng ating Panginoon. No? So dito ay sinasabi, dahil dito itapon na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaan lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag na magnakaw. Sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang salita. Lagi niyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang mapakinabangan ng mga makakarinig. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang pagiging born again, ito po yung ay lumilika sa kalarawan ng ating Diyos. Na ang Diyos kailangan ay hindi siya gumagawa ng masama. Sapagkat lahat ng kanyang nilikha ay pawang mabuti. So wala pong masama. So nagiging masama lamang ito kung ang tao ay nag-iisip ng masama. Kaya kapag ikaw ay born again na, dati magalitin ka, ngayon hindi na, magagalit ka mo ngayon, pero huwag mo nang palubugin ng araw ang iyong galit. Ibig sabihin, agad may itong pawiin. Dahil ikaw ay may bago ng buhay. Ikaw ay bago ng nilalang. Ikaw ay kalarawan na ng Diyos na laging nagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya sabi niya po sa Lucas chapter 3 verse 8 hanggang 10, sabi niya, ngunit kayo'y itakbo na ninyo ang lahat, Lucas chapter 3 verse 8 hanggang 10, ngunit kayo'y itakbo na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob, iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati na ang mga gawa nito. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya doon makikita natin ang pagiging bagong nilalang ay lumilikha ng pagkawanis ng Diyos, ng kalarawan ng ating Diyos, na kung saan ay marunong na tayong magtimpi, marunong na tayong magpatawad, marunong na tayong umiwas sa mga bagay, at dati ay ang ating salita ay pawang malalaswa, ngayon ay nawawala na. Kasi nga, bago ka na nilalang. Born again ka na. Kasi yung mga tao, nahihiyang sabihin born again ako eh. Kasi nga, ayaw nilang magbago ng kanilang buhay. Ayaw nilang baguhin ang kanilang buhay. Kasi nahihiya sila eh. No? Kasi nahihiya isang tao na kapag siya'y sinabing born again ka na, pero nasinggilo ka pa. Kaya isang tao sinasabing born again ka na, pero naninigarilyo ka pa. Kaya isang tao born again ka na, pero nagmumura ka pa. Kaya ayaw nilang sabihin born again ako. Kasi nga, ang born again ay ito'y nagiging kawanis ng Diyos. Ang Diyos ay banal. Amen. Amen. Kaya dapat din kayong magpakabanal. So doon, kaya kapag sinabi ng isang tao, siya ay born again na, ito yung pumipigil sa kanya para wag siyang magkasala sa Diyos. Ito ang pumipigil sa kanya upang yung dati niyang pagkatao ay hindi na dapat niyang gawin. Pumipigil ito sa kanya. Kasi nga, ang born again, ito'y Holy Espiritu, kabanalan ang buhay nito. Dahil ang Diyos ay banal. Kaya pangalawa, ang born again ay lumilikha ng pagkawanis ni Kristo. Na si Kristo yung kalarawan natin, kung bagasan nakikita sa atin ang buhay ni Kristo. Na kung saan nung si Kristo ay namuhay sa mundo nito, sabi niya hindi siya nasumpungan na nagkasala.
Hindi man lang siya nagmataas, bagaman siya Diyos, hindi niya pinilit ang kapantay na maging kapantay ng Diyos. Kumbaga sa mayaman, kahit siya mayaman, hindi niya sinasabing mayaman siya. Bugos, siya ay nagpakuwaba, inabot niya tayo para pakisamahan niya tayo. Kaya sabi doon sa banal na kasulatan sa Romans chapter 8, verse 29 hanggang 30, sabi niya, sabagat sa simula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang nagiging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya rin tinawalang sala, at ang mga tinawalang sala ay kanyang binahagina ng kanyang kaluwalhatian. Kaya doon makikita natin, tayo ay nagiging katulad ni Kristo. Dahil nga, kumpleto na ang pagkatao mo. Meron ka ng body, soul, and spirit. Dati, ang nabubuhay lang sa'yo, body and soul. Kaya sabi mo, parang kulang, kahit mayaman ka, marami kang pira, kahit milyonaryo ka, marami kang kotse, marami kang magagandang bahay, pero nararamdaman mo, kulang pa ang pagkatao mo. Bakit kulang pa? Kasi nga, merong pampatay sa'yo. Ano yung patay sa'yo? Yung espiritu mo. Kasi ang espiritu mo, ito lamang ang nakakakilala sa Diyos. Sabagat ang Diyos ay espiritu. Kailangan mabuhay ang espiritu mo para makilala ang Diyos. Kapag buhay na ang espiritu, may komunikasyon ka na sa Diyos. May relasyon ka na sa Diyos. Kilala mo na ngayon ang Diyos. Amen. Ang Diyos ay espiritu. Hindi siya nakikita, inihipo man. Pero sabi sa Biblia, sabi ni Kristo, makikilala mo siya sapagkat siya'y mananahan sa inyo. Hindi siya nakikilala ng salibutan. Bakit? Dahil hindi siya nakikita. Hindi siya nakikita. Kaya kailangan mo may panganak sa Espiritu para makita mo ang Diyos at makilala mo ang Diyos. Kaya dito, ang sinasabi ng banal na kasulatan, doon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10 hanggang 17 hanggang 18, ang sabi niya ay ganito, ang Panginoon Jesus, ang binabanggit dito ay ang Espiritu. At ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. At ang kalayaan at ngayon naalis na ang talukbong naghihingi sa ating mga mukha, ang kalawalhatian ng Panginoon. At ang kalawalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas na kalawalhatian hanggang tuloy maging kalarawan niya. So doon nakikita ng banal na kasulatan na ang Panginoon pinabanggit dito ay ang Espiritu. At ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. At ngayon, alis na ang talakbong na diniling sa ating mga mukha, ang kalawalhatian ng Panginoon, at ang kalawalhatian niya ang nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ay siya nagbabago sa ating mula sa isang antas ng kalawalhatian hanggang tayo maging kalarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag ikaw ay sinasabing mo, naging ka na, meron ng pagbabago sa buhay mo dahil hindi ka na nag-iisa. Kasama mo na si Kristo. Amen? Amen. Kasama mo na siya. Ibig sabihin, sa pamamagitan mo, nakikilala nila si Kristo. Dahil nga, siya yung nagbabago ng iyong buhay. Sa 1 John chapter 3, verse 10 hanggang 10, ganito sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahayag ang pagiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya. Sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sinumang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pumumuhay tulad ni Kristo. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin
ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nanatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinuman nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita, hindi nakakilala man sa Kanya. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sinuman gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Sabagat sa simula pa, gumagawa na ng kasalanan ng dyablo. Kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sabagat nanatili sa Kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaari magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino man hindi gumagawa ng mabuti at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Kaya dito makikita natin na ang bagong kapanganakan, ito ay lumilikha ng pagkawangis ni Kristo. Na kung saan ay umiiwas na tayo doon sa paggawa ng kasalanan. Mayroon na nag-uudyok sa atin na huwag mong gawin yan. Dahil nga, sinasabi mo ikay born again. Hindi ka nahihiya na ikaw ay sabihin mong born again ako. Kasi kung nahihiya ka, born again ka, ang sabi ni Jesus Christ, kung ikinahihiya niyo ako dito sa lupa, ay kikahiya ko rin kayo sa langit sa aking amang nasa langit, sa mga anghel. Dahil ang pagiging born again, hindi ka born again kung hindi ka nakipag-isa kanino? Kay Kristo. Ibig si Kristo na nakikita sa buhay mo kapag sinabi mo, ikaw ay born again. Amen? Amen. Si Kristo na, hindi na yun ikaw. Kaya kapag gumagawa ka ng kasalanan, ano sinasabi ng tao? Kanya bang born again? Hello? Kasi nga, ang tingin nila sa pagiging born again ay patungo sa pagiging banal katulad nino ni Kristo. Hindi gumagawa ng kasalanan. Kaya kapag gumagawa ka ng kasalanan, sino napapakatangan? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Dahil ginagamit mo ang pagiging born again, pero hindi ka naman susunod kay Kristo. Kaya doon nakikita natin na ang pagiging born again ay ito yung sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Ito yung susi mo para makapunta doon sa langit. Makapasok doon sa langit. Dahil sabi niya, huwag kayo magkakasa, sinabi sa inyo, lahat ay kailangan maipanganak na muli. Kasi ang born again walang ibang paundalan yan maliban kay Kristo. Amen? Kaya, walang ibang founder niyan. Si Kristo po ang ulo ng born again. Tayo ang kanyang body. Kaya, pangatlo, ang bagong panganakan ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman at pagkakilala sa Diyos. Nagbibigay ito ng kaalaman. Kaya pag sinasabi ng born again ka, kilala mo ang Diyos. Amen? Amen. Kilala mo ang Diyos. Kasi pag hindi mo sinasabi ng hindi ka born again, ibig sabihin hindi mo pa kilala ang Diyos. Kasi nga, ang born again, muling binuhay ng Diyos ang iyong espiritu para makilala mo ang Diyos. Dahil hindi mo makikilala ang Diyos hanggat hindi ka nabuborn again, hanggat hindi nabubuhay ang iyong espiritu. Dahil yun lang ang komunikasyon para sa Diyos. Parang SIM card dyan. Amen? Pag ang cellphone mo walang SIM card, walang load dyan. Hindi ka makakakontak doon sa gusto mong kontakin. Alam mo ba kung saan naroon ang kukontakin mo? Di ba hindi? Pero dahil nga sa SIM card, dahil sa signal, alam niya kung saan naroon ang iyong gustong kontakin. Ganon din ang pagiging born again. Bagamat hindi mo nakikita ang Diyos, alam ng iyong espiritu kung nasaan ang Diyos. Amen? Amen.
Konasyon ng Diyos, kaya nakakapunta ka sa Diyos. Kaya sabi nun sa banal na kasulatan, doon sa Colossians chapter 3 verse 3, na sabi niya, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at naging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya yung pagiging born again, yun po yung nagbibigay sa iyo ng kaalaman para lubusan mong makilala ang Diyos. Kaya hindi ka na nahihiyang paglingkuran ng Diyos. Paano ba natin makikilala ang Diyos? Doon sa John chapter 4 verse 20 hanggang 24, ang sabi niya, ngunit dumating na ang panahon ng ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba-sama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya doon ay makikita natin, alam mo na kung paano mo sambahin ang Diyos. Amen? Amen. Kaya makikita natin, hindi tayo dito. Wala tayo dito itinataas, kundi si Kristo lamang. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, kung hindi mo kilala si Kristo, hindi mo rin kilala ang Diyos. Kaya doon makikita natin sa Galatians chapter 4, verse 8 hanggang 9, sabi niya, nung hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo alipin ang mga Diyosan, ngunit ngayon nakikilala na ninyo ang Diyos. O mas tamang sabihin, ngayon, nakikilala na kayo ng Diyos. Bakit kayo bumabalik sa mga tuntunin walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong mapalipin sa mga iyon? So doon ay kilala na natin ang Diyos. Amen. Dati ganun tayo. Nung hindi pa natin kilala ang Diyos, alipin tayo ng mga bagay ngayon. Pero ngayon, malaya ka na. You will know the truth, and the truth shall set you free. Na ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Sapagat ang pagiging born again, ito po yung katotohanan na lumaya ka at nakilala mo ang tunay na Diyos. So dito, sabi niya sa 1 John chapter 5 verse 20, ang sabi niya, at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo na sa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kaniyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, lubos mo makikilala ang Diyos kanino? Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Dahil kapag hindi mo nakilala si Kristo, sabi ni Jesus Christ, ako ang pintuan. Ang pumapasok sa pintuan ay tunay na may-ari ng bahay. Ngunit ang pumapasok sa bintana ay sino? Ay magnanakaw. Ay magnanakaw. Ibig sabihin, wala siyang authority pumasok sa loob ng bahay sapagkat hindi siya dumaan sa pintuan. Hindi siya dumaan sa pintuan. Dahil ang pintuan ay walang iba sino kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pang-apat, ang bagong kapanganakan nito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman sa pagkapuot sa kasalanan. Nagbibigay ito ng kaalaman para mapuot ka sa kasalanan. Yung parsil. Nagbibigay ito sa atin ng kaalaman na sinasabi ng Biblia sa 1 John chapter 2 verse 5 hanggang 10. Ang sabi niya, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. At siya'y walang kasalanan. Ang nanatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinuman nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakilala man sa Kanya.
Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino man gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Sapagkat sa simula pa, gumagawa na ng kasalanan ng dyablo. Kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nanatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos, at dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Kaya doon, napupuot ka na ngayon sa kasalanan. Amen. Napupuot ka na. Dahil nga, sinasabi mo ng born again ka. Kaya nga sabi nga ito, maraming taong nahihiya. Kaya sabi nga, ayaw ko mag-born again eh. Ayaw ko eh. Bakit? Kasi nga marami akong bisyo eh. Hindi pa ako karapat dapat eh. Kaya ayaw kong ma-born again. Huwag ka lang mamatay dyan. Kasi mga pag namatay ka dyan, sabi ni Jesus Christ, wala kang bahagi sa kanya ng langit. Kung ayaw mo ma-born again, sige, patuloy ka. Huwag ka lang mamatay. Kasi pag namatay ka, sabi sa Biblia, wala kang bahagi sa kanya ng langit. Pero kapag sinasabi mo, born again ka, ay napuput ka na ngayon sa kasalanan. Amen! Napuput ka na, ibig sabihin, may kapangyarihan ka ng agumayo sa kasalanan. Dahil nga, ang Diyos ang siyang gagabay at mag-iingat sa iyo. Dahil sabi niya, hindi ka maaari. Kumbaga sa inampun ka ng Diyos, hindi ka maaari magpatuloy doon sa pagiging mahirap. Kundi gusto ng Diyos, mamuhay kang katulad ng isang milyonaryo. Mayaman. Mayaman po ba tayo? Yes, sabi ni Jesus Christ, alam kong mahirap ka. Pero ang totoo, mayaman ka. Amen. Ang totoo, mayaman ka, sabi ng Panginoon Jesus. Dito sa mundong ito, ang bahay mo, kubo-kubo lang, o kaya wala kang bahay. Pero sabi ni Jesus Christ, huwag kayo mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sapagkat sa bahay ng aking ama ay marami silid. Kung hindi kayo kayo paroroon at ipagahanda ko kayo na matitirhan. Kapag ipagahanda ko na kayo na matitirhan, ako ay babalik at isasama ko kayo sa aking kinaroroonan. Kaya may mansion ka doon sa langit. Amen? Mayaman ka, kapatid. Ricky, nakita mo dyan? Bahay mo, mansion, kupo-kupo lang. Dito lang yung sa mundo. Amen. Kung pagdating mo doon sa langit, milyonaryo ka. Amen! Amen. Dahil ang Diyos natin ay mayaman. Dito sa mundong ito, medyo mahirap ka. Pero magtiyaga ka lang sa gawain ng Diyos. Dahil ito ang pinto ang papuntang langit. Amen! Ito ang pinto ang papuntang langit. Sabi sa Ephesians chapter 5, verse 18 to 21, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi napapatuloy sa pagkakasala sapagkat iningatan sila ni Yesu Kristo at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. Ano sabi ng Biblia? Sa Ephesians chapter 5, verse 18, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila nino ni Jesus Christ. At hindi siya maaaring galawin ng dyablo. Alam natin tayo mga anak ng Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo na sa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya doon ay pinakikita ng banal na kasulatan na kapag ikaw'y born again,
mapupuot ka na ngayon sa paggawa ng kasalanan. Hindi ka na ngayon lasinggero. Hindi ka na ngayon mahilig sa alak. Kapag umiinom kayo ng alak, parang nandidiri ka na ngayon. Parang nasusuka ka na. Dahil nga, hindi ka maaari magpatuloy ng ganon. Amen. Dahil ang pagiging born again mo ay nakataya ang pangalan ni Kristo sa buhay mo. Amen? Nakataya ito. Dahil kapag ginawa mo ito, pinapahiya mo si Kristo sa madla dahil sa'yo. Kaya nga yung itatanggi mo, balik ka ba? Ay, hindi. Hindi ako born again. Nahihiya ka ngayon na sabihin at ipahayag sa lahat ng tao na born again ka. Dahil hindi nakakita sa buhay mo ang pagiging born again katulad ni Kristo. Amen? Kaya doon nakikita natin na sinasabi ng banal na kasulatan. Doon sa aklat ng Rome chapter 6, verse 1 hanggang 14, nasabi niya, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandang loob ng Diyos? Hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayo lahat na nabautismuhan kay Jesucristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo namatay sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan, tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating mga kasalanan, pagkatao, at ang hindi na tayo malibin ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, naniwala tayo, mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam natin si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y namatay siya ng minsan dahil sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Kaya dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos. Sapagkat kayo naging-pag-isa na kay Kristo Jesus. Huwag na inyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan, may kamatayan, upang hindi na kayo malibin na masamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos. Kaya ang pagiging bagong kapanganakan ay nagbibigay sa atin ng kalaman sa pagkapuot sa kasalanan. Kaya dito makikita natin na dalawang klase ang salvation. Salvation by the promise and salvation by the grace. Ang salvation by the promise ay ang mga Hudyo. Ang salvation by grace tayong mga Hintil. Na ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng pag-isa sa kamatayan ni Kristo. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hanggat hindi ka nababautismo sa pangalan ni Kristo, ay hindi mapabayaran ang iyong kasalanan. Dahil ang lahat ng nabautismo kay Kristo ay naging kabahagi sa kamatayan ni Kristo. Doon lamang
mababayaran ang iyong mga kasalanan. Kaya 100% ikaw at ako ay ligtas na. Amen? Kaya pag tinanong ka, ba naging ka ba? Yes. Ligtas ka ba? Yes. 100% ligtas po tayo dahil nabayaran na ang ating mga kasalanan. Amen? Dahil sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, nabayaran ang iyong kasalanan mula nang ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ni Kristo dahil ikaw ay nakipag-isa sa kamatayan ni Kristo dahil ang kamatayan ni Kristo ay para lamang sa mga Hudyo. Amen? Para lamang sa mga Hudyo. Hindi nila kailangang bautismuhan para maging kabali sa kamatayan ni Kristo. Sapat na ang kamatayan ni Kristo, sabi ni Kristo, ni Jesus Christ, ako'y naparito para sa aking bayan. At nung siya mamatay, ano sabi niya? It is finished. Ibig sabihin, wala ng Kristo mamamatay para sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, bayad na ang kanang kasalanan. Kaya ang buong Israel ay ligtas. Kaso hindi lang sila kasama sa tinatawag na rapture. Sila yung daranas ng Great Tribulation. Sila yung daranas. Tayo mga hindi ang makakaranas ng rapture. Bakit? Kasi nga tayo ay naligtas sa biyaya at habag lamang ng Diyos. Habag lamang. At hindi lahat po ng hintil ay maliligtas. May bilang po lamang ang mga hintil. Ang sabi sa banal na kasulatan, may sa Roma chapter 11 verse 25, isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo, ang pagmamatigas ng bayan ng Israel ay hindi panghabang panahon. Ito ay tatagal lamang hanggang sa makalapit ang kabuuhan bilang ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Kapag nangyari yun, ang buong Israel ay maliligtas. Ibig sabihin, tayo mga hintil ay may bilang laman. Kaya hindi lahat ng tao dito sa kapaligiran natin ay maliligtas. Ang maliligtas lamang yung makakarinig sa tinig ng Diyos. Amen? At ang makakasabi Jesus Christ, kilala ko ang aking mga tupa. Kapag narinig nila ang aking tinig, sila'y lalapit sa akin. At hindi ko sila'y itataboy. Amen? Pero yung mga hindi niya tupa, sabi Jesus Christ, dahil hindi ko kayo tupa, hindi kayo nakikinig sa akin. Dahil ang nakikinig lamang sa akin ay ang aking mga tupa. Ang ating mga tupa. Kaya sa ating pangaral, sa kapaligiran natin ito, ang lalapit lamang sa atin yung mga tupa. Yung mga pinili ng Diyos, katulad nyo. Amen? Katulad namin. Tayo ay sa mga pinili ng Panginoon. Last but not the least. Panglima, ang bago kapanganakan ito ay nagbibigay sa atin ng kalaman upang magtagumpay laban sa mundo. Upang magtagumpay laban dito sa mundo. Na sinasabi ng banal na kasulatan sa Corinthians chapter 5 verse 4 hanggang 12, doon sabi niya, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sinuman sumampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang, kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang espirituhan na pagtutoo tungkol dito, sapagat ang espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpatotoo, ang espiritu, ang tubig, at ang dugo. At ang tatlong ito ay nagkakaisa. Kung pinaniniwalaan natin ang patotoo ng mga tao, higit natin dapat paniwalaan ang patotoo ng Diyos. At ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak,
Ang sinumang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutong ito. Ngunit ang Diyos ay gumagawa. Ngunit ang Diyos ay ginagawang sinungaling ng sinumang hindi sumasampalataya sa Diyos. Sapagkat hindi ito naniniwala sa patutuo niya tungkol sa kanyang anak. At ito ang patutuo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. At sino mang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. So doon ay makikita natin na kapag ikaw ay born again na, ikaw ay laging nagtatagumpay dito sa mundong ito. Kahit marami kang pagsubok sa buhay mo, ang sabi ng aking Panginoon Kristo, mag-pray ka lang at manalangin. At mayroong darating na tugon ayon sa iyong mga pananalangin upang ikaw ay magtagumpay. May sabi ni Jesus Christ, lagi kayo mag-pray, manalangin kayo lagi. Dahil lang ang tanging paraan para ikaw ay makatawag sa Diyos. Yun lamang ang tanging paraan. Sabi niya, hingin niyo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. Para magtagumpay ka sa lahat ng bagay. Si Jesus Christ na nabubuhay katulad natin, lagi siya nagpipray. Lagi siya nananalangin. Ano sabi niya sa kanyang mga lagad? Manalangin kayo. Hindi ba kayo pwede manalangin kahit isang oras man lamang? Upang kayo magtagumpay sa iyong pagsubok? Amen. Ibig sabihin, ang susi ng tagumpay ay pananalangin. Lagi kang tumawag sa Diyos. Lagi kang mag-pray. Dahil yun ang susi ng tagumpay na sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Hingin niyo ang lahat ng bagay sa Ama, sa pangalan ko, sa pamamagitan ng pananalangin. Pagpapakumbaba. Kaya sa ating buhay, sabi niya sa John chapter 16 verse 23, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng katighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang iyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Tibayan na natin kapag may mga pagsubok sa buhay na dumating sa buhay natin. Tibayan mo lang ang iyong loob. At tiyak na ikaw ay magtatagumpay dahil sabi ni Jesus Christ na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Lakasan niyo lang ang iyong loob. Dahil ang mahinang loob ang siyang nawawala dito. Amen. Ang sabi ni Jesus Christ, ang sinumang magligtas ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan dito. Ngunit ang siyang magbigay ng buhay dahil sa akin, ang siyang magkakalit nito. Amen. Sino bang madalas mamatay? Iba yung may hinang loob. Pero ang madalas na mabuhay, yung malakas ang loob. Amen? Sino ang nakapagliligtas ng buhay? Yung may hinang loob o malakas loob? Ang malakas ang loob. At sino ang nawawala ng buhay? Yung mahina ang loob. Takot. Lagi yung takot. Aalis lang, ayaw pa. Malis ka na dyan. Ayaw ko. Pinalis ka na para maligtas eh. Ayaw pa rin. Pero sa malalakas ang loob, alam niya ang kanyang gagawin. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niya ang kanyang gagawin. Dahil ikaw ay laging magtatagumpay. Kaya, yung pagiging burden natin, yan po yung susi. Kaya sabi sa 1 chapter 4 verse 4, mga anak, kayo nga sa Diyos, at napaggumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sabagat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa sanglibutan.
Nasa sanglibutan, makapangyarihan. Dahil ang Espiritu natin ay makapangyarihan, ito'y galing sa Diyos. Kaya, makikita natin sa buhay po natin na maging na mga makapangyarihan dito sa mundo ay natatakot sa pagiging born-again. Takot sila. Kahit anong klaseng reliyon, kapag sinabing born-again ka, takot sila. Oo. Pag sinabi mo, ako'y born-again, takot sila lagi. Kasi nga, alam nila kung sino itong born-again na ito. Alam nila kung sino ito. Dahil ang founder ng born-again ay walang iba kundi si Kristo. Ang laging bugar ng bibig mo ay lagi si Kristo. Amen! Ang itinatas mo sa buhay mo ay lagi si Kristo. Dahil walang ibang nagtatag ng born-again ay maliban lamang si Kristo lang. Wala na pong iba. Wala na pong iba. At siya po ang ating tagapagligtas. Gawa po kay Isu Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya wala wala tayong ibang tagapagligtas, kundi si Kristo lamang. Last but not the least, sa Roma chapter 8, verse 35 verse 39, ang sabi niya, sino ang makapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang litighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan, ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo, buong araw kami pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, o ang hinaharap, ang katastaasan, ang kalaliman, o ang aliman nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na itinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya ang bagong kapanganakan nito ay nagbibigay sa atin ng kalaman upang magtagumpay laban dito sa mundo. Wala rin makapaghiwalay sa atin sa Diyos. Ang kagutuman, kahirapan, anuman kapangyarihan dito sa mundo, hindi niya tayo kayang maghiwalay sa Diyos. Basta panindigan mo na ikaw ay born-again. Kapag tinanggi mo na born-again ka, ibig sabihin, sarili mo ang pinaniwalaan mo sa buhay mo. Kaya sa buhay po natin, tayo po lahat at tumayo, salamatan po natin ng Diyos. Kaya huwag kang mahiya, kapatid, na ipakilala mo sa iyong mga kaibigan, kakilala ka mag-anak na ikaw ay born-again. Dahil hindi sila born-again tulad mo. Hindi siya born-again tulad mo. Ikaw lang ang born-again. Dahil ikaw lang ang sumampalataya kay Kristo at nakipag-isa kay Kristo. Hindi ka nila maintindihan at maunawaan. Ang makakaunawa lamang sa iyo, yung kapwa mo. Hallelujah. Jesus Christ. Ikaw ang aking kalakasan. Kagalakan
walang makakahintong walang maikukumpara sa pag-ibig sa ikaw ang aking katapangan. Kagalaman walang makakabigil, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig ko'y para sa lahat. Marunong kami sa panan mo at sasamba sa'yo. Oh Diyos, pag-ibig ko'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, sa galang ng Tuhan makalayo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig ko'y para sa lahat. Marunong kami sa panan mo at sasamba sa'yo. Oh Diyos, gaano man kalayo pag-ibig ko'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, sa galang ng ko. Basta gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig ko'y para sa lahat. Marunong kami sa panan mo at sasamba sa'yo. Oh Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig ko'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, sa galang ng ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, sa galang ng Salamat po noon sa inyong mga salita na
kaibigan na tinibigay sa amin ang kagalakan ng kapayapaan sa aming mga puso at maging daluyan natin ng iyong pagpapala, Panginoon, financially, materially, spiritually, at higit sa lahat, Panginoon, ang kalakasan ng aming pagkatawang pisikal na ginagamit namin habang kami ay narito sa mundo ng Pilipinas. Pagpalain niyo po ang bansa sa amin at maging nalalabing aming gawain, ikaw po patuloy pa naman muna sa mga sunod at sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na po tayo sa pagbibigay sa ating ng malakyan, ibigay ng buong buhay kasapong bahagi sa tahanang Diyos upang matugmulan ang aking pangailangan. Subukan niyo akong sa bagay na ito kung di ko buksan ang bintana ng langit at ibubuhos ko sa iyo ang masarap